tatlo ang turo ni Padre Pio. He gave us 3 advices when we are waiting in our life. Anong magandang gawin para hindi ka mainip sa iyong paghihintay? Pray, hope, and do not worry. Bakit ka naiinis? Bakit ka nagagalit? Kasi hindi ka nagdarasal, hindi ka umaasa, at palagi kang nag-aalala. My dear friends, remember this, that God's people knows how to wait. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat marunong ka maghintay. Dapat marunong ka magtiyaga. Dapat ikaw ay mapagpasensya. Ilang taon ang bayan ng Diyos, ang mga Hebreyo, nawawala sa disyerto. They were lost, wandering in the desert for 40 years. Pero bakit hinayaan ng Diyos na sila ay mawala? God is teaching them something, that they should be patient. Because also remember that a strong faith can only be made stronger through patience. Kinahayaan ka ng Diyos na maghintay dahil gusto niya maging matatag, maging malakas ang iyong pananampalataya. Kung babasahin niyo po ang mga storya sa Biblia, ang mga taong naghihintay sa Diyos, sa kanyang pagdating, pinaghintay sila dahil gustong makita ng Diyos gaano ba kalakas ang kanilang pananampalataya. At si Padre Pio ay hindi po iba sa pag-iintay. Padre Pio also experienced suffering. Nung pong medyo sumisikat na si Padre Pio, pinaghinalaan siya ng mga ibang opisyal ng simbahan. Na siya ay nagpapasikat lang, na ginagawa niya yung pagko-confess, yung kanyang mga misa, para iangat niya ang kanyang sarili. So ang ginawa nila, pinahinto siya sa pagmimisa. He was not allowed to say the Mass publicly. At para po sa isang pare, napakahirap po nun, napakasakit nun. Dahil ang buhay ng isang pare ay nasa misa. Ano ang pare kung hindi siya makakapagmisa? Pero kahit na nasaktan si Padre Pio, siya po ay sumunod. He became obedient. Naghintay siya. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagalit, hindi siya lumaban. Naghintay siya dahil pinapakita niya sa kanyang paghihintay, naniniwala siya, nagtitiwala pa rin siya sa Diyos. My dear friends, if you want to show God your faith, your faithfulness, show it with your patient waiting. At pag nakita ng Diyos na marunong ka maghintay, yan ang tanda, malakas ang iyong pananampalataya. At dahil sa pananampalatayang yan, ipagkakaloob niya, anuman ang iyong hiling, gagawa siya ng isang milagrong grasya para sa iyo. Ano ang iyong mga hinihintay hanggang ngayon? It may be a financial breakthrough. It may be a transformation of a loved one. It may be a quick healing, recovery. It may be a new opportunity for you to work. Whatever it may be, wait. Trust in the Lord. And how should you wait? Show it through your prayer, through your hope, and by not worrying. Yan ang palatandaan na ikaw ay tunay na nagpapasensya, naghihintay, at nagtitiwala sa Diyos. Ang hindi ka nagsasawang manalangin, ang palagi kang umaasa at hindi ka nag-aalala, you can smile every day, having that joy in your heart that someday God will answer your prayers. Amen? Let us not worry about our sufferings in life. Why? Because one of the beautiful teachings of Padre Pio is, the greater your suffering, the greater God's love for you. Pag ikaw ay nahihirapan, hindi naman ibig sabihin, ikaw ay pinaparusahan na agad ng Diyos. Hindi lahat ng naghihirapan ay nagkasala. Tandaan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Siya ay nahirapan, pero ginawa niya ang pagdurusang ito sa pagmamahal niya sa Diyos at pagmamahal niya sa atin. Ang mga pinahirapan ng Diyos, hindi lang mga makasalanan. Ang mga hinayaan ng Diyos na magdusa, mahal niya.
Umaalala nyo din ang kwento ni Job. Siya ay hinayaan ng Diyos na tuksuhin, subukan ng demonyo. Nawala ang kanyang mga business, namatay ang kanyang mga anak, nagkasakit siya, wala siyang ginagawang kasalanan. Pero bakit ginawa yun ng Diyos? Dahil gustong makita ng Diyos kung siya ba ay tunay na mabuti, tapat at banal. So the next time that you are suffering in your life, what should you do? Wait and be steadfast. Endure. Pray. Hope. Do not worry. And remember na hindi ka hahayaan na magdusa ng Diyos, na hindi ka niya magkakaloob ng biyaya. Hinahayaan ka ng Diyos na magdusa. Hindi ibig sabihin, hindi ka niya mahal. Mahal na mahal ka niya. Sinusubukan ka lang niya at hinihintay niya na magtagumpay ka. Konting tiis na lang. Pag nalampasan mo yan, napakaraming biyaya at bendisyon ang matatamasa mo, ang mararanasan mo sa iyong buhay.